Kumusta mga ka-amazing? Akala natin ang bigas ay simpleng pagkain lang na araw-araw nating nakikita sa hapagkainan. Pero alam nyo ba na may mga uri ng bigas sa mundo na ang presyo ay parang pang luxury item na? May bigas na hindi bastang itinatanim lang, pinipili ang lupa, klima, proseso, aging, polishing at maging ang pinagmulan nito para maging kakaiba ang lasa, bango, lambot at kalidad. Kaya sa video na ito, bibilangin natin ang pinakamahal na bigas sa buong mundo. At syempre, i-convert natin ang presyo sa Philippine Peso para mas ramdam natin kung gaano talaga kamahal ang bawat kilo ng mga bigas na ito. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, Dinorado Rice. Ang presyo, humigit kumulang 80 pesos hanggang 150 pesos kada kilo. Ang Dinorado ay isa sa mga pinakasikat na premium rice dito sa Pilipinas. Hindi man ito kasing mahal na mga imported luxury rice. Mataas pa rin ang presyo nito kumpara sa regular na bigas dahil kilala ito sa bango, lambot at medyo malagkit na texture kapag naluto. Para sa maraming Pilipino, ito ang klase ng bigas na panghandaan, pang-espesyal na ulam o pang-pamilya kapag gusto mong mas masarap ang kanin. Kapag niluto ang dinorado, mapapansin agad ang mabango nitong amoy na bumabalot sa kusina. Hindi ito basta kanin lang. May dating itong parang lutong bahay na espesyal. Bagay ito sa adobo, sinigang, kare-kare, pritong isda at halos lahat ng paboritong ulam ng Pilipino dahil kaya nitong gawing mas nakakagana ang simpleng pagkain. Mahal ang dinorado dahil limitado rin ang dekalidad na ani nito kumpara sa ordinaryong commercial rice. Kailangan ng mas maingat na pag-aalaga, tamang pagpapatuyo at maayos na pag-iimbak para mapanatili ang bango at kalidad. Kaya kahit lokal ito, para sa maraming pamilya, ang dinorado ay simbolo ng masarap at medyo premium na kanin sa hapag. Number 9, Japonica Premium Rice. Ang presyo, tinatayang $6 hanggang $10 kada kilo o 369 hanggang 615 pesos kada kilo. Ang Japonica Premium Rice mula Taiwan ay kilala sa maikling butil, natural na tamis at malambot na texture. Karaniwan itong itinatanim sa mas malamig o mas mataas na lugar, kung saan mas kontrolado ang klima at mas maganda ang kondisyon ng palayan. Dahil dito, nagkakaroon ito ng kakaibang lasa na mas pino kaysa sa karaniwang bigas. Kapag naluto, ang Japonica rice ay may tamang dikit at lambot. Kaya bagay ito sa Asian dishes gaya ng rice bowls, bento meals, sushi-style meals, at mga pagkaing may sauce. Hindi ito tuyot kainin at kahit simpleng ulam lang ang katapat, may natural sweetness itong nagbibigay ng mas masarap na experience. Mahal ito dahil hindi lahat ng palayan ay kayang mag-produce ng ganitong klase ng kalidad. Mahalagang altitude, tubig, panahon at paraan ng pagproseso. Para sa mahilig sa premium rice, ang Taiwan Japonica ay isang magandang halimbawa ng bigas na hindi lang pampabusog, kundi parte ng dining experience. Number 8, Black Forbidden Rice. Ang presyo, tinatayang $7 to $12 kada kilo o katumbas ng 431 hanggang 738 pesos kada kilo. Ang Black Forbidden Rice ay isa sa pinakakakaibang bigas sa listahan dahil sa kulay nitong itim o dark purple. Noong sinaunang panahon sa China, sinasabing ito ay para lamang sa emperador at maharlika, kaya tinawag itong forbidden rice. Hindi dahil bawal kainin, kundi dahil sobrang espesyal nito noon, kaya hindi basta-bastang napupunta sa ordinaryong tao. Mayaman ito sa antioxidants, lalo na sa anthocyanins na siya ring nagbibigay ng madilim nitong kulay. Kapag niluto, nagiging deep purple ang itsura nito at may nutty flavor na kakaiba sa ordinaryong puting bigas. Mas chewy rin ang texture nito dahil whole grain rice ito, kaya mas mabigat at mas busog sa pakiramdam. Mas mahal ang Black Forbidden Rice dahil mas limitado ang produksyon nito at mas espesyal ang market.
Hindi ito pang araw-araw na kanin para sa karamihan, kundi mas madalas gamitin sa health-conscious meals, gourmet dishes, rice bowls, desserts at specialty restaurants. Sa presyo nitong umaabot sa mahigit 700 pesos kada kilo, masasabi mong tunay itong bigas na may kasamang kasaysayan at sustansya. Number 7. Veda Rice. Ang presyo, humigit kumulang $8 hanggang $12 kada kilo o parang katumbas ng 492 to 738 pesos kada kilo. Ang Veda rice mula sa USA ay kabilang sa mga artisanal rice na galing sa piling sakahan na gumagamit ng mas maingat at sustainable farming methods. Hindi ito mass-produce sa simpleng paraan. Mas binibigyan halaga nito ang kalidad ng lupa, tubig, ani at proseso. Kaya ang dating nito ay parang farm-to-table luxury rice. Ang mga ganitong klase ng bigas ay kadalasang hinahanap ng mga chef at food enthusiast na gusto ng kakaibang texture at flavor profile. Hindi lang basta kanin ang tingin dito, kundi isang ingredient na may sariling karakter. Kapag maayos ang pagkakaluto, lumalabas ang natural na lasa nito. May linamnam, may lambot at may kakaibang aroma depende sa variety. Mahal ang Veda rice dahil nasa niche market ito. Ibig sabihin, hindi ito para sa ordinaryong grocery shelf lang, kundi para sa mga taong handang magbayad para sa traceability, sustainable farming at artisanal quality. Sa halagang halos 500 hanggang 700 pesos kada kilo, isa itong bigas na binabayaran hindi lang dahil sa lasa, kundi dahil sa paraan ng pagkakalikha nito. Number 6. Kamuro rice. Ang presyo, higit sa $10 kada kilo o 615 pesos pataas. Ang Kamuro rice mula sa Japan ay isa pang premium rice na kilala sa sobrang lambot, natural na tamis at malinis na lasa. Sa Japan, napakataas ng standards pagdating sa bigas, kaya ang mga ganitong variety ay hindi basta-bastang nakakapasok sa premium category. Kailangang maganda ang butil, pare-pareho ang kalidad, at masarap kahit simpleng luto lang. Niluto ang Kamuro rice, kapansin-pansin ang kinis at lambot nito. May tamang moisture, hindi madaling madurog at may natural sweetness na bagay sa Japanese meals. Kahit walang masyadong ulam, may sariling lasa ang kanin. Kaya ito ang klase ng bigas na masarap kainin kahit may simpleng grilled fish, miso soup at itlog lang. Mas mahal ang Kamuro rice dahil sa kalidad ng Japanese rice farming. Mahigpit ang pagpili ng palay, maingat ang milling at mataas ang demand sa mga premium Japanese rice. Sa presyo nitong mahigit 615 pesos kada kilo, malinaw na hindi ito ordinaryong bigas, kundi pang high-end dining at espesyal na okasyon. Number 5. Koshi Hikari Premium Rice. Ang presyo, $10 to $15 kada kilo o katumbas ng 615 pesos to 923 pesos kada kilo. Ang Koshi Hikari ay isa sa pinakasikat at pinakarespetadong uri ng Japanese rice. Kilala ito sa tamang lambot, tamang dikit at balanced na lasa. Ito ang klase ng bigas na madalas gamitin sa sushi, onigiri, bento at iba pang Japanese dishes dahil kaya nitong humawak ng hugis nang hindi nagiging sobrang malagkit. Kapag bagong luto, makintabang butil ng Koshi Hikari at may natural na bango. Hindi ito matabang kainin dahil mayroon itong banayad na sweetness at soft texture. Para sa mga Japanese rice lovers, ang Koshi Hikari ay parang standard ng premium rice. Simple tingnan pero napakaganda ng quality kapag natikman. Mahal ang Koshi Hikari dahil sa reputasyon nito at sa kalidad ng pagtatanim sa Japan. Maraming rehiyon ang nagtatanim nito pero ang premium grades ang mas mahal dahil mas maingat ang selection at processing. Sa halagang halos 900 pesos kada kilo, ito ang bigas na pang sushi bar, premium restaurant at mga taong seryoso sa lasa ng kanilang kanin. Number 4. Organic Aged Basmati Rice. Ang presyo, $15 to $25 o kung sa pera natin, 923 pesos hanggang 1,538 pesos kada kilo.
Ang organic aged basmati rice mula India at Pakistan ay kilala sa mahabang butil, natural na bango at kakaibang aroma na umaangat kapag niluluto. Ang salitang age ay mahalaga rito dahil ang premium basmati ay iniimbak muna sa tamang panahon upang mas gumanda ang texture at mas lumabas ang bango nito. Kapag mas matagal at mas maayos ang aging, mas nagiging mahal ang bigas. Kapag naluto ang basmati, hindi ito malagkit tulad ng Japanese rice. Sa halip, mahaba, buhaghag at hiwa-hiwalay ang butil. Kaya bagay ito sa biryani, pulaw, curry at iba pang South Asian dishes. Ang bango nito ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mahal ito. Kahit habang niluluto pa lang, ramdam mo na agad na hindi ordinaryong bigas ang nasa kaldero. Asang presyo kapag organic certified galing sa piling rehiyon at premium age ang quality. Sa halagang umaabot sa mahigit 1,500 pesos kada kilo, ang basmati na ito ay hindi lang pagkain, kundi luxury ingredient para sa mga pagkaing mabango, eleganteng tingnan at restaurant quality ang dating. Number 3. Acquarello Carnaroli Rice. Ang presyo, tinatayang 18 hanggang 30 US dollars kada kilo. O kung sa pera natin, 1,107 hanggang 1,845 pesos kada kilo. Ang Acquarello Carnaroli mula sa Italy ay tinatawag ng marami na caviar of rice dahil sa premium ng quality nito. Ito ang paboritong gamitin ng maraming chef para sa risotto dahil kaya nitong sumipsip ng sabaw at lasa nang hindi agad nadudurog. Ibig sabihin, creamy ang kalalabasan ng risotto. Pero buo pa rin ang butil, isang bagay na napakahalaga sa Italian cooking. Isa sa espesyal na proseso nito ay aging. May mga Acquarello rice na iniedad ng matagal upang mas maging stable ang starch at mas gumandang texture habang niluluto. Dahil dito mas kontrolado ng chef ang final dish, hindi basta lumalabas o nagiging lugaw agad. Kaya perfect ito para sa mga high-end restaurant. Mahal ang Acquarello dahil sa kombinasyon ng tradisyon, proseso, packaging at reputasyon. Hindi ito ordinaryong bigas na isinasalang lang sa rice cooker. Ito ay bigas na ginawang pang fine dining. Sa presyong maaaring umabot sa halos 1,800 pesos kada kilo. Talagang ramdam mo kung bakit tinatawag itong luxury rice ng Italy. Number 2. Yamagata Tsuyahime Rice. Ang presyo, humigit kumulang 16 to 20 US dollars kada kilo. O kung sa pera natin, 984 pesos hanggang 1,200. O kung sa pera natin, 984 pesos hanggang 1,230 pesos kada kilo. Ang Yamagata Tsuyahime ay isa sa pinaka-premium na bigas mula sa Yamagata Prefecture sa Japan. Kilala ito sa malalaking butil, makintab na itsura, natural na tamis at malambot na texture kahit lumamig na. Ibig sabihin, hindi lang ito masarap kapag bagong luto. Masarap pa rin kahit nasa bento box na o naiwan ng ilang oras. Ang pangalang Tsuyahime ay may dating na parang shining princess at bagay ito sa itsura ng bigas kapag naluto. Maputi, makintab at maganda ang pagkakaporma ng mga butil. Sa lasa naman, mayroon itong eleganteng tamis at umami na hindi kailangan ng maraming kasama para ma-appreciate. Kahit simpleng ulam, kaya nitong gawing espesyal ang pagkain. Mahal ito dahil premium variety ito ng Japan at kilala sa mataas na rice taste rating. Limitado rin ang tunay na high-quality Tsuyahime, lalo na kung galing sa kilalang producer at maayos ang packaging. Sa presyong maaaring umabot sa 1,200 pesos kada kilo. Ito ay bigas na para sa mga naghahanap ng tunay na Japanese luxury rice experience. At nandito na tayo sa tuktok ng ating listahan ka-amazing. Number 1, Kinmemai Premium Rice. Ang presyo, 109 US dollars kada kilo o humigit kumulang 6,700 pesos kada kilo. Ito ang Kinmemai Premium Rice mula sa Japan. Ang bigas na kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamahal na bigas sa buong mundo. Ayon sa Guinness, umabot ito sa 109 US dollars kada kilo.
Kaya sa Philippine peso ay nasa mahigit 6,700 pesos ito kada kilo. Ang Kenmimay Premium ay hindi basta isang uri lang ng bigas. Ito ay pinaghalong ilang award-winning rice varieties na pinili dahil sa exceptional taste at quality. Dumadaan din ito sa espesyal na polishing at rice buffing technology na layuning mapanatili ang lasa, texture at mas mataas na nutritional value kumpara sa ordinaryong white rice. Ang nagpapamahal dito ay hindi lang rarity, kundi ang buong proseso. Mula sa pagpili ng palay, paghalo ng premium varieties, flavor aging hanggang sa advanced polishing method para itong luxury product na nasa anyo ng bigas. Kaya kung ang ordinaryong bigas ay pang-araw-araw na pagkain, ang Kenmimay Premium naman ay para sa collector's item sa mundo ng kanin. Isang bigas na hindi mo basta isasaing araw-araw, kundi titikman mo bilang isang kakaibang karanasan. Mga ka-wow amazing! Sino ang mag-aakala na ang simpleng bigas pala ay pwedeng umabot sa libu-libong piso kada kilo? Mula sa lokal nating Dinorado hanggang sa record-breaking Kenmimay Premium ng Japan. Ipinakita ng listahan na ito na ang halaga ng bigas ay hindi lang nasusukat sa dami, kundi sa kalidad, kasaysayan, proseso at syempre, sa lasa. Kaya sa susunod na kakain tayo ng mainit na kanin, baka mas lalo nating ma-appreciate ang bawat butil nito. Dahil sa ibang parte ng mundo, ang bigas ay hindi lang pagkain. Ito ay kultura, sining, teknolohiya at minsan tunay na luxury. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin ka-amazing para mas marami pa ang makapanood.